Magandang gabi, magandang hapon. Ngayon ay araw ng Sabado, ay petsa 22. Kahapon, Ninoy Aquino Day na pinaril siya. So ngayon, ang pag-usapan natin ay matagal-tagal na rin na mag-isang buwan na rin na si Marcolita na sa kulungan. Kasi kung ako yung abogado niya, sa totoo lang, hindi nalalampas ang buwan to eh. Pero natataka ko ano ba mahina bang abogado ni Marcolita? O siya mismo hindi niya alam anong ginagawa kasi gulong-gulong ang isip niya. So anyway, pag-usapan natin kasi kung ako, walang plunder po. Talagang walang plunder. So it all matters on intention. Let's talk about intention. So pero bago yan, we talk about first the sound bites of my channel. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng Okay, paki-like, paki-subscribe para matulungan natin ang ating channel. totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik sa bawat galaw ng mapagsamantala. May Magandang gabi sa lahat. Wala pa naman, alas 5 pa lang. Ay, mag-like, mag-share, para marami tayo. kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi Alam mo, kailangan ko makalabas kagad si Marcolita para makapagtrabaho para sa bayan. Kasi wala nang ibang matapang pa dun sa Senado na mga lumalaban sa mga kurap na mga senador. Kagaya kay Ping Lacson, napaka-kurap. So walang ibang lumalaban sa kanya, si Marcolita lang. Kulang ang kan para mabait masyado si Alan Peter Cayetano. totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan.
Okay. Ibanat natin isa pa, si Sarah. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Sige, ladies and gentlemen. Okay po, ay dito na tayo. Okay, napakinggan ko lang. Maganda pala pakinggan. So, anyway, ito ang ating pag-usapan, si Marcoleta. Pero bago dyan, ang usapan at pag-usapan natin ay election, donasyon niya sa kampanya eh. Paano maging plunder? Ang intention, donasyon, hindi magnakaw. So, nakapagtataka naman ito si Mr. Boying Rimulya. Talagang may utak, utak traidor. Sa bagay, mga Kabitenyo, nagsimula ang Kabitenyo, kilala kong Kabitenyo, mga traidor eh. Di ba? So, anyway, pag-usapan, pakinggan muna natin. Itong mga kasama naman ni Marcoleta na nakakulong. Kawawa naman, nagbigay lang ng pera eh. Sino-sino ba sila? Pakinggan natin. Ang una kong kilalang Kabitenyo, si Ginaldo eh. Traidor eh. Magalit sa aking kapatid nyo. Sabi, sana hindi magagalit sa aking kapatid nyo. Accounted for na ang mga kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Bukod kay dating Congressman Mike Defensor, sino nga ba ang dalawang negosyanteng nag-ambag daw ng milyon-milyong piso sa kanyang kampanya? Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Kasalukuyan ng nakakulong si former Congressman Mike Defensor at ang dalawang businessman na sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Sila ang mga kaibigan at campaign donors ni Senador Rodante Marcoleta na nadawit sa plunder case dahil sa undisclosed 75 million peso campaign donation nila noong nakaraang eleksyon. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Pero bukod sa kilala at kontrobersyal na personalidad na si Defensor, sino nga ba sina Viray at Espiritu? Ayon sa publicly available information, nagsilbing pangulo ng G&G International Unlimited Corporation si Viray. Bagaman wala masyadong impormasyon patungkol dito, isa itong kumpanya na nakasentro sa manufacturing and trading. Minsan na rin naging kandidato ng isang party list si Viray. Noong 2010, tumakbo siya bilang nominee ng Yes We Can party list, kung saan nagsilbing first nominee si Maynard Lapid, ang pinakabatang anak ni Senador Lito Lapid. Na-disqualify ang party list na ito noong 2012 dahil wala naman daw kinakatawan na sektor ayon sa Commission on Elections. Si Joseph Espiritu naman ay ang President Emeritus ng nutraceutical at networking company na HealthWealth International Corporation. Ayon sa social media page ng kumpanya, nagsilbi rin si Espiritu bilang co-owner ng Newport Fashion Circle Corporation, Goodman Accessories Corporation at Pollux Pharmaceutical Incorporated. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025. 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025. At 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Ani Marcoleta, itinuturing na itong utang na loob alinsunod sa request ng kanyang mga kaibigan. Pero kahit na kinikilala raw ng Ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office, lalo na't maaari umano itong magbukas ng pinto para sa pagbibigay ng personal na pabor mula sa taong may kapangyarihan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit may batas para pigilan ng pandarambong
at panunuhol. Para sa Agenda, Josh Malimban, Yan ha. Binondo News Channel. Mag-follow Okay. sa aming mga social So, pasensya lang sa mga kabitin nyo, no? Ang nakilala ko si Aguinaldo, yan ang unang traidor sa Pilipinas. So, ginawa niya ang paraan, nag-hocus-pocus ng mga trial, kaya unang impeachment. Impeachment laban kay Bonifacio. Nangyari nung sa Cavite. Pero, officially talaga tinitingnan ko nag-traidor talaga si Aguinaldo kay Bonifacio. Kaya, nalulungkot lamang ako na nag-umpisa ang ating bansa sa pagtatraidor. Ang isa pa nakita ko dyan na napakalungkot, nag-umpisa ang bansa for the first time. Dahil nagsimula pa lang, may dayaan na kagad sa eleksyon. Yung unang reklamo doon ni Bonifacio, dumating siya huli. Gumamit siya ng bangka galing Tondo papunta ng Cavite para umattend o dumalo ng eleksyon sa Teheran. Pagdating niya, tapos ng butuhan. Nanalo na si Aguinaldo. Pero inusisa niya, mas marami ang bilang ng boto kaysa botante. So, yan ang unang napansin niya. Nevertheless, hindi na rin pinansin yun. Nagkaroon ng sunod na paghahalal ng ibang mga pwesto. Hinalal naman si Aguinaldo, si Bonifacio na Secretary of the Interior and Local Government. Kinontra siya. Kinontra siya sinong yun? Nakalimutan ko. Kinontra siya na hindi siya dapat o karapat-dapat na maging Secretary ng Interior kasi hindi siya graduate ng batas. Hindi siya abogado. So, with that, muntik pa sila magkabarilan. Hanggat nang lumabas na si Bonifacio, tapos na yung election, pumunta siya ngayon sa Teheran. Gumawa siya ng Acta de Tehero. So, dinenounce niya yung election na nangyari. Because of that, nagalit si Aguinaldo sa kanya. Si Bonifacio during that time, hindi niya alam paano pauwi papuntang Tondo. Kaya naghintay pa siya ng giya o ng guide. At doon sila tumigil or humimpil sa isang bahay ng naging katipunero rin. Bahay doon sa Indang, Cavite. Habang naghihintay sila sa Indang, ay pinahabol pala si Bonifacio ng mga tauhan niya. Pinahabol siya ni Aguinaldo. At yun, nilusob, nagkamatayan pa, nagkabarilan pa, at kinuha siya, inaresto si Bonifacio, at ginawa ng paglilitis. Ang paglilitis doon sa Indang nangyari doon, pero mukhang nilipat sa Imus, no? So, nung nangyari doon sa Imus naman, ay kinasuhan siya ng pagpapatay kay Emilio Aguinaldo sa pamamagitan ng pagbibigay ng 5 piso kay Colonel Pedro Hiron na ipapatay si Aguinaldo. At saka inakusan din siya na pagtatraidor pa rin sa inang bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sulat sa lahat ng mga general ng Katipunan na kung saan hiningi niya patayin, pag makita si Aguinaldo patayin. Yan ang akusasyon sa kanya. Nung nando na, nag-umpisa na yung paglilitis, ay itinalaga ni Emilio Aguinaldo, ni Emilio Aguinaldo na mga judges ay yung kanyang kakampi. Ang nagiging president judge ay walang iba kundi si Baldomero Aguinaldo, kapatid ni Emilio. So natural, guilty si Bonifacio, pero bago siya naging guilty, ay binigyan siya ng abogado. Ng abogado niya ay walang ginawang pagdepensa sa kanya. Anong ginawa? Akalain mo nagdasal ng ama namin sumalangit nawa. Ganun. Kundi, sa English na lang. Nakatagalog kasi yun eh. So, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. The will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread as we forgive those who sins us against us.
as we forgive those who sins against us, um, and deliver us from evil. Amen. Hindi mo nakakahiya naman, hindi ko natuloy na alala. So ini Katoliko pa naman ako. So anyway, pasensya na mga kapatid ko mga Muslim ha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kinikwento ko lang yung pagtatraidor ni Emilio Aguinaldo sa panahon na yun. So, nagkaroon ng trial at sabi ni Bonifacio, niluloko niyo rin ako ng abogado ko, pwede ba ako na magdepensa sa sarili ko? So tumayo, pinayagan siya, magsalita siya. Hindi niyo po ako pwede kasuhan ng kasong treason o pagtatraidor sa inang bayan. Bakit po? Kasi wala pa tayong inang bayan, wala pang bayan, nakikipaglaban pa lamang tayo. Na kung manalo tayo, sa kapalan tayo magkaroon ng bayan. Yung kagadaang sinabi. Ang talino, no? Magaling magdepensa. At saka kung patungkol naman sa akusasyon sa akin na nagbigay ako, asan si Colonel Pedro Hiron? Palabas nyo. At saka asan ang ebidensya ng pera na binigay ko? Nag-akusa kayo sa akin na sumulat ako sa mga general na patayin si Emilio Aguinaldo. Ilabas ang lahat ng sulat. Ilabas ang lahat ng mga general. So, ganun po ang nangyari. So, walang nailabas. So, wala pang ebidensya ay sinintensyahan siya ng kamatayan. So, ganun po nung araw. Ganun pa rin sa panahon ni Marcos Sr., ganun pa rin sa panahon ngayon ni Marcos Jr. Marami mga akusasyon na walang ebidensya na kukonvict ang tao. Convicted si Aguinaldo at si Bonifacio, wala pang nagdepensa sa kanya, namatay siya, pinatay siya, hindi man lang nabawi ang karangalan niya, dapat ideklara na hindi siya guilty. Pero yung nagiging record niya sa katipunan ang nagtanggal, nagdeklara na hindi siya kailanman naging guilty. Kaya hanggang ngayon ang tingin sa kanya dakila. Hindi siya na-convict, hindi siya ex-convict. Pero pinatay siya. So, kinikwento ko lamang ito. Kasi equivalent din ito ng ginagawa ni Remulla na taga Cavite. Sabihin ko, traidor talaga si Remulla. Akalain mo ba naman, wala namang kaso, election campaign donation yun, gagawin mo plunder. So anyway, nabibring up ko ito sa ngayon sapagkat po ay may nakita ako na parang debate, pakinggan natin ang debate ng mga top-notcher na mga lawyers sa pinipresenta ni Attorney Karen Jimeno at saka ni Attorney Edward Chico. Dito ako nagkaroon ng inspirasyon na i-discuss natin sa ngayon. So, na-discuss naman natin ngayon yung kawawa niya mga donors, sila pa yung nakukulong din. So, pakinggan muna natin itong debate ng dalawang magagaling na abogado. Maganda to ah. Yes. So the term gift is use accusation of ill-gotten. Ito ah. First, the ground rules of the law itself. Republic Act 78 as Dito pang amended. nagsasalita si Atty. Edward Chico, isa yung joker. Magaling mag-joke yan. Sa kabila naman si Atty. Karen Jimeno, abogada ni 6'5". Wintol po. 9, punishes a public officer who amasses ill-gotten wealth of at least 50 million pesos. Jersin natin. Congress wrote the plunder law, ill-gotten wealth. You have 2 minutes. Okay. So the crime of plunder is defined under Republic Act 7880. So in general sense, plunder refers to the amassing, accumulation, or acquisition of ill-gotten wealth through a combination or series of the predicate acts defined under Section 1D of Republic Act 780. So as to the question of whether private funds can become a source of ill-gotten wealth, definitely yes. Because under Section 1D, subparagraph 2, the receiving of gifts, commissions, shares, or percentage by a public officer directly or indirectly that goes beyond the threshold may constitute as plunder, provided that the predicate acts under the law were committed. So just to clarify, the word gift
is also tantamount to donation. Yes. So the term gift is used under the law in its general Okay. sense. So it is, in general sense, it is an act of gratuity. So donation may also fall under the category of gift. And even if the funds come from private sources, if the predicate acts defined under the law were committed, then it may also constitute the crime of plunder. Okay, later, Professor Adonis, let's go into the details as to ano ba ang combination or series of the predicate Okay. acts. Ang ibig sabihin ni Attorney Adonis dito, Gabriel, ay kahit na pera na private, ay pwede rin magiging dahilan para makasuhan ng plunder ang isa. Dahil sa kung regalo daw, gifts. Okay, mamaya na pag-usapan natin kung anong klaseng gifts. That are enumerated in the law. Dean George, campaign finance already has its own rules. The Omnibus Election Code, SOSE requirements, which is the statement of contributions and expenses, and COMELEC's enforcement powers. At what point, if any, should a violation of election rules become a matter for plunder law or penal law? Oh, well, if we're talking about the plunder law, well, let me start by saying that in Acharon, it was said that poverty is not a crime. And so is being rich. And so is giving out riches. And so is receiving riches. Although with respect to the two that I just mentioned, there are certain exceptions. We have PD 46 in relation to gift giving to public officers. We have the COMELEC resolution that says in implementation of the corporation code that there can be donation by corporations, but not in excess of 5% of that taxable income prior in the preceding year. Now we have this plunder law, and Attorney Adonis has already mentioned the elements. And one of the elements is there should be a predicate act, and he mentioned about gift giving. Well, I just would have to add, in as much as penal laws are strictly construed, and each of the elements should be proven beyond reasonable doubt. And It's- strictly construed against the government, Yes, against right? the government, In favor of the accused. in favor of the Okay. accused, and each of the elements should be proven beyond reasonable doubt. I just have to clarify, in addition to what Attorney Adonis said, is that it is not just about any donation. It should be a donation in relation to a government contract and Or- in relation to office, Or by reason of your by office. reason of Okay. office. So in other words, you don't even have to do anything. Just the mere receipt of the donation on account of your office, that would already satisfy the element. Yes, but we have to mention that in Estrada, it was mentioned that plunder is a malum in se. So criminal intent has to be established. So the intent in relation to office has to be established, So who's not just there? the matter of donation. Okay. Okay, so iyan ang point na gusto ko makita, which is correct naman si Attorney anong pinito? Balinton. Criminal intent. Dapat may criminal intent bago mo sabihin na plunder ang pag-donate ng pera ni Mike Defensor, ni si Joseph Espiritu, at saka si Aristotle Biray. So, so ngayon, ang tanong natin, plunder ba yon o hindi? Ngayon, basahin ko ang batas ng plunder para maintindihan natin lahat. Ipakita natin sa ang plunder law. Ibasahin natin sabay-sabay. Ito pa yung plunder law. An act defining and penalizing the crime of plunder. Yan po siya. So, let's make it big para mabasa ninyo. Okay. Definition of terms. Ayan, public officer means any person. Government includes any national government. Person includes any natural or juridical person. Tapos, take note of this. Ill-gotten wealth. Ang ibig sabihin ay any asset, property, business enterprise, or material possession of any person within the purview of Section 2. So, titingnan natin yung Section 2 mamaya. Acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and business associates, or by any combination or a series of the following means or similar schemes.
So, ito yung mga ibig sabihin ng ill-gotten wealth. It is acquired through misappropriation. Ano ba misappropriation? Ibig sabihin po, ang appropriation ay pinag-ari mo na. Inari mo na yung pera. Ang misappropriation is also the same as kinuha mo na ang pera. Inappropriate, ginasta. Ibig sabihin, inappropriate, ginasta. Gaya, misappropriation, hindi tama paggasta. Mali ang paggasta. Hindi tama ayon sa batas kung para saan. Tapos, pwede rin ang conversion. Conversion, maaring ito ay, halimbawa, allowance. Pero na-convert siya sa ang allowance na halimbawa ng mga sundalo, usually nangyari ito sa mga sundalo. Itong budget ito para sa pagkain ng mga sundalo na pumupunta sa gera. Ngayon, para ma-convert, kukunin ko yung allotment ko na ka-butcher, papalitan ko ng cash sa kung sino man. Usually, lumalapit ako sa negosyante. Ano to, 30,000 itong aking butcher para sa pagkain ng tao ko. Pwede ba bigyan mo na lamang ako ng ng 25,000, sa iyo ng 5,000, resibuhan mo lang ako. Ganun po nangyari. Ang isa naman, misuse. Hindi tama paggamit ng pera. Kung ibase mo sa purpose ng pera, ay hindi yun ang purpose ng pinaggastusan mo. Ang isa naman, malversation. Ang malversation naman po ay pagbulsa ng public funds. Okay? So, yan ang number 1. So, number 1 sa enumeration ay tumutukoy sa mga perang kikitain sa pamamagitan ng corruption. Number 1. Number 2 naman, by receiving directly and indirectly any commission o binabagit commission, pagkakitaan din. Gift. Sa gift naman, walang sinabi kung anong klaseng gift. Tapos, pero sa sunod, share. Pag sinabi mo share, negosyo. Meron kang kabahagi doon. Tapos, percentage, porsintuhan, at kickbacks. So, yan po ang mga nakalista na kung ano-ano ang klase ng pera. So, ibig sabihin po, ang pera na dapat ibigay, biro pa karugtong, o ibang pera naman, ibig sabihin pecuniary benefit, pera o anumang bagay na makapagbibigay ng ligaya from any person or entity, basta may connection sa government contract, o di kaya government project, o di kaya dahil sa kanyang opisina. Dito ngayon papasok, tingnan natin ang kay Marcoleta. So, ladies and gentlemen, wala namang pong issue o walang duda na ang tinanggap ni Marcoleta ay nanggaling kay Mike Defensor, kay Joseph Espiritu, at saka kay Aristotle Viray, at total of 75 million. Yun po, wala namang duda na pera nila yun at hindi pera ng gobyerno. Ano pa ang meron? Maliban sa pera, tingnan natin, sabihin natin kasi ang gift kasi yun eh. Tingnan natin kung papasok siya as ill-gotten wealth. Sinabi ko kanina na nakalista ang lahat-lahat ng klase ng pera. Ang makikita mo maliban sa salitang gift ay puro lahat porsyento. Nagtutukoy lahat sa mga negosyo. Ang gift, so ibig sabihin kung hindi nakalagay, iuri natin ang gift na pinaparusahan ay yung gift na may kinalaman sa pagninegosyo o di kaya may masamang intention. Kaya kasabi nga na Attorney Valenton, it matters kung may anong depende sa intention. Kung good ang intention, ay walang plunder. So, okay, kung gano'n pala, good pala ang intention, nagtanong tayo ngayon, ano bang intention sa likod na yun na nagbigay ng pera yung mga private persons kay Marcoleta? Ang intention nila ay makatulong kay Marcoleta, makakampanya si Marcoleta, at hopefully, hindi naman na sinigurado kung mananalo sila, hopefully, mananalo si Marcoleta. So, ibig sabihin, nakikita mo na kagad na wala silang ibang intention kung ang opisina ng pagkasenador ang pag-usapan kasi hindi naman nila sigurado kung mananalo si Marcoleta.
So ngayon, tinignan mo naman sa pwesto ni Marcolita ng panahon na yon, siya po ay congressman. Ibinigay ang regalo January 6, January 8, at January 9. Wala pang campaign period. Pero ang sadya ay para sa pangkampanya niya. So there is no doubt about it. So ngayon, ang binigay sa kanya ganon, ano pang ibang na intensyon na kita? Kung opisina ni Marcolita ang titingnan, ang tanong diyan, kikita ba sila sa opisina ni Marcolita? Yan ang tanong. Kung kikita sila, nagiging masama, magiging ill-gotten ang perang binigay kay Marcolita. Pero kung hindi sila kikita, good ang intensyon nila, dalisay ang kanilang pakay, ay wala po silang krimen. Okay? So, ano bang pakay? Pwede ba sabihin na dahil congressman siya, tingnan natin kung ano ang klaseng pagka-congressman ni Marcolita sa panahon noong January 6, January 8, at saka January 9. Sa panahon na yon, wala na pong committee na kasapi pa si Marcolita. Tinanggal siya. Kasi nga, hindi siya kakampi. Ngayon, maliban dyan, patapos na rin ang kanyang termino. Ilang buwan na lang, January, February, March, April, May, eleksyon ng May. 4 na buwan na lang. So ano pang kagandahan makukuha nung nag-donor o nag-donate o nagbigay ng pera kay Marcolita sa panahon na 4 na buwan na lamang natitira? Nagla-live ako. Mamaya tawag ako. Tumawag lang ang asawa ko. So ngayon, wala ka na makukuhang kapalit na kagandahan para kay Mike Defensor, kay Joseph Espiritu, at saka kay Aristotle Viray. Wala nang kagandahan makukuha sila mula kay Marcolita. Kumbaga, wala na akong kwenta yung binigay nila 75 billion. Kung talo si Marcolita, di malungkot din sila. Next, ibig sabihin, pag dyan para nakita mo, wala ka na makitang intention na may negosyo. Kung walang negosyo, di walang intention na masama. Kung walang intention masama, ay hindi na pwede tawagin na plunder. So, yan ang unang depensa ni Marcolita dyan. Dagdag niyan, may tinatawag kaming principle of ius dem hineres. Yan po ay principle sa tinatawag naming statutory construction. Yung prinsipyo na yan papasok po kung magulo ang batas, yan papasok ang statutory construction para maintindihan kung anong ibig sabihin ng batas. Kaya kung magaling sana pagkakasulat nun, wala sana problema. Ang problema ay yung pa-English pa, pagaling-galing English ng nag-convert. Kaya nagkawindang-windang, marami nakukulong dahil sa mali-mali na mga mga pagkasulat, pangit pagkasulat ng English ng mga batas. So anyway, ang makikita talaga natin dyan is, next, doon pa lang wala ng intensyon. Ano pang makikita natin na katotohanan na nangyari? Pangyayari, sinasabi natin. Ang isa pang pangyayari na hindi may tatanggi ay ganito. Nagbayad pa po ng donations tax sila ni Mike Defensor, si Aristotle Viray, at saka si Joseph Espiritu. Magkano ang binayad na donations tax ni Mike Defensor? Ang binayad niya po, dahil 6% yan, 6 times 3, 30 million eh. So 1.8 million ang binayad ni Mike Defensor sa Bureau of Internal Revenue para lamang sa donasyon niya na 30,000 kay Marcolita. Next, magkano naman ang donations tax ni Aristotle Viray? 20 million naman sa kanya. So 2 times 6, 1.2 million ang binayad niya sa donations tax. Tapos nagbayad naman din si Joseph Espiritu ng 25 million. So ano ang kanyang donations tax? So 25 million times 1.6% at 6%. So 6 times 2 is 12. 6 times 3 is 6 times 5 is 3. So 1.5 million naman ang binayad ni Joseph Espiritu na tax. In other words, nakakita ng sitwasyon na ang pagbigay ng pera ay totoo sa intention. Nagbayad pa ng buwis.
So wala kang makitang pag-iisip na masama. Next, nakalagay po sa kanilang kondisyon na ang perang binigay ay para lamang sa pangkampanya at uubusin niya sa panahon ng January. At ibig sabihin yan, kung hindi mo ubos, ibalik sa nag-donate. Kasi ang kondisyon ng pagbigay ng donasyon ay para sa kampanya. So diyan pala, makita mo na kondisyon ay hindi para sa kung ano-anong kontrata. Dapat sinaalang-alang yan ni Rimulya na walang kaso na plunder. Kaya lang, gusto niyang mamerhuisyo kasi ang sugo sa kanya, gawan mo ng paraan na mababawasan ang bilang ng mga senador para bababa ang bilang ng pagbuto-butuhan para kung i-convict si Sara Duterte. In other words, konektado kay Sara ang nangyari na sakripisyo ni Marcoleta, sakripisyo ni Joseph Viray, sakripisyo ni Mike Defensor, at sakripisyo naman ni Joseph Espiritu. Kita mo? So ngayon, kung wala palang masamang balak at walang intensyon masama, so hindi po yun plunder. Ganon na po kasi katindihan. Ano bang ibig sabihin ng plunder? Basahin natin. Dito sa baba. Definition of crime of plunder. Penalties. Any public officer who by himself or in connivance with others, members of family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, and other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination of series of overt or criminal acts described in Section 1D hereof. Ito yung 1D. Yan. Ang dami nila. Pamamaraan ng pagkuha ng pera. Ibig sabihin, krimen, dapat magiging krimen muna ang pagbigay ng pagtanggap ng pera bago mo sabihin may plunder. Pinaliwanag ko na kanina. Walang krimen. So ngayon, may sitwasyon tayo. Maraming namigay ng pera kay Bongbong Marcos. Halos 1 bilyon lahat. Pero bakit hindi sila kinasuhan? Kasi election donation. Ngayon, pwede bang i-considera na election donation din ang binigay kay Marcolita? Kasi yun naman talaga yung intention. Kaya nga lang, ang pagkakaiba, binigay nung wala pang kampanya. So, yan ngayon ang tanong, mga kababayan. So, ano pagkakaiba ng donasyon nung election day binigay kaysa donasyon na hindi pa nag-umpisa ang campaign day? Pareha lang, di ba? Kung ang batas ay hindi nag-uuri, bawal mag-uuri. Hindi naman nagsabi ang batas na during campaign time ba or election period pwede na. Kasi yung election natin, may election period na napakahaba na panahon yan. Mula na panahon ng sampa ng kandidatura hanggat sa matapos ang eleksyon. Pero pag sinabi mo campaign period, iba naman magkampanya. Ang campaign period magsimula si February. Yun ang nangyari nun. In other words, kung ako, dapat ititreat yun na campaign fund at hindi na magiging krimen. Okay? So, ganun lamang po ang ating interpretasyon sa krimen at sigurado po ako na mananalo dyan si Marcoleta. Si Chabriles, binigyan si Marcoleta ng pera ni Mike, palabas ni Marcoleta, si Gutesa, ay walang kinalaman ng Gutesa. Gutesa po, hindi Gutesa. Ayusin mo naman po yung spelling mo, Chabriles. Okay? Walang kinalaman kay Gutesa yan. Tapos, mahina, hindi ko nabasahin yung ibang sinabi mo, Chabriles. Chrissy Brook, it's not government funds, but private funds. Tama po kayo. That's not plunder. Siyon Dabiga, hoy, Toto Kausing, please, maawa ka, Toto. Kasing tirahin mo si
Tumotorgo, Kirat Enzo, Kirat Bunyog, Congressman Kuno, ambisyoso. Pabayaan mo na si Kenzo. Helen Bagyo, Watts, galing po siguro sa ibang probinsya ang mga trader sa Cavite. Marami kasi nag-migrate sa Cavite. Yung panahon na yun, wala pa. Panahon ng Katipunan, wala pa. Puro pala mga Caviteño talaga nun. So anyway, having said this, maraming salamat po sa inyo. At sana, alalahan ninyo, walang api kung walang magpapaapi. Walang mahirap kung walang magpapahirap. Walang mahirap kung nagtatrabaho lamang ang gusto ng tao. Pagtrabaho ka, may kikitain ka. At walang talo kung walang magpapatalo. Walang maluluko. Walang maluluko kung walang magpapaluko. Ganun lamang po 'yan. At lagi natin tandaan sa paggalang ko sa aking paboritong Ilocano singer na si Freddy Aguilar, ang magwawagi ay di umaayaw. Ang di umaayaw ay hindi magwawagi. Maraming salamat po. Chrissy Brook, Dr. Toto, meron na naman international news na corruption sa Pinas, sa Bicor. Ganun ba? Titignan natin mamaya yan. So magandang gabi po. Magandang hapon pa lang. Maraming salamat po. Paki-like, share para hindi naman po ako masyado ban. At paki na lang, paki-follow mo na rin ako sa Facebook. Paki-like din paki-subscribe din yung isa kong YouTube channel para may pang-depensa tayo. Paki-like din naman sa paki-follow naman ako sa TikTok, sa Instagram, at saka sa Twitter. Maraming salamat po. Magandang gabi. Magandang hapon pala.